Kabanata 1031. Handang-handa na ang pamilya Lindbergh para kumilos. Samantala, sa Garden Villa, nanunood si Zara ng balita sa basement. Hysterical siyang sumigaw, ang hayop na yun, paano niya nagawang gawin ito sa akin? Pakikalma po muna kayo, Miss Zara, payo ni Spencer. Wala nang ibang pagpipilian si Mr. Zachary. Kung hindi niya ginawa yun, tuluyan ng babagsak ang Divine Corporation. Sa totoo lang, pati buong Knock Group ay guguho. Kung ganun, sana pinatahimik na lang niya ang balita at inatake ang Lindbergh Corporation. Galit na galit si Zara. Tanging mga inutil lang ang babaling ng baril sa sariling pamilya. Hindi mo rin ba ginawa yun sa kanya? Isang matanda ngunit may autoridad na tinig ang umalangaw-ngaw. Nang inig si Zara sa gulat at agad na lumingon. Bumungad sa kanya ang kanyang ama. Pasulong na tinutulak ni Kyle ang wheelchair ni Henry papasok sa basement. Pagkatapos siyang tingnan ng masama, agad nitong ibinaba ang ulo. Dad, hindi ko naman planong kalabanan si Zachary kung hindi lang niya ako inunahan, paliwanag ni Zara sa mahinang tinig. Kung hindi niya sinaktan si Chris noon, hindi ko sana siya inatake. Tama na ang mga palusot mo. Akala mo ba maloloko mo ako? Mariing sinabi ni Henry, kahit hindi kayo close ni Zachary, malapit naman siya kay Chris. Binugbog lang niya si Chris, pero ginamit mo agad yun para palalay ng sitwasyon at maagaw ang kapangyarihan. Ako, nang sasagot na si Zara, pinigilan niya ang sarili nang bigla siyang tingnan ni Henry ng matalim. Alam niyang ito lang ang tanging tao sa mundo na lubos na nakakakilala sa kanya. Hinding-hindi niya ito maloloko, kahit anong pagtanggi ay magmumukha lang siyang plastic. Kahit gaano pa siya kasama, alam niyang ililigtas pa rin siya ng ama niya, dahil anak pa rin siya nito. Nawala ang lahat ng ari-arian mo dahil sa sarili mong pagkakamaling pinansyal. At ngayon, gusto mong agawin ang mana ng pamangkin mo. Ganyan ba ang ugali ng isang tiyahin? Sermon ni Henry. Kung hindi ka lang naging kampi sa kanya at binigay mo sa akin ang 70% ng yaman, hindi sana ako nagkaganon. Matigas pa rin si Zara. Hindi ako nabigo dahil sa kakulangan ko. Kulang lang talaga ako ng kapital noon. Hanggang ngayon, puro palusot ka pa rin. Namumula sa galit ang mukha ni Henry habang iwinasiwas ang tungkod papalo sa binti ni Zara. Mas malaking halaga pa nga ang binigay ko sa iyo kaysa kay Zachary. Pero siya, nakapagtayo ng Divine Corporation. At hanggang ngayon, mahusay niyang pinamamahalaan ang Knock Group. Hindi ko siya ginawang tagapagmana hanggat hindi niya pinapatunayan ang sarili niya. Natural lang na sabihin mo yan, reklamo ni Zara. Hindi ako naniniwala na nagawa niya lahat yun nang wala kang tulong. Ikaw, ang tigas talaga ng ulo mo. Punong-puno ng pagkadismaya si Henry. Napagtanto niyang wala ng saysay na kausapin pa ito. Ang pagiging matigas ang ulo at hindi marunong magsisi ni Zara ang naging sanhi ng pagbagsak nito. Tapos na yun. Ang pag-usapan natin ay ang kasalukuyan. Biglang sabat ni Zara, Dad, nakita mo naman kung paano ako pinagtulungan ni Zachary at ng pamilya Lindbergh. Kaya kailangan mo akong iligtas. May inihanda na akong tagwan sa Allendor para sayo. Doon ka muna at magpakalayo-layo. Kapag tumigil na ang gulo, saka na lang kita ililipat sa ibang lugar. Allendor, galit na galit si Zara. Ayoko doon, Dad. Napakapangit ng lugar na yun. Dahil nga hindi mo kakayanin ang lugar na yun, walang sinumang maghahanap sa iyo roon. Matigas ang paninindigan ni Henry. Sa lakas ng pamilya Lindbergh, kahit saan ka pa magtago ay matutuntun ka nila. Bukod pa roon, hinahanap ka rin ng pulisya. Kasalanan lahat yan ni Zachary, sigaw ni Zara sa matinding galit. Hindi lang niya ako pinalaya sa kumpanya, kinuha pa niya ang mga shares ko. Pati si Chris ay sinuspinde. Tiyak ako, isinuko rin niya sa pulisya ang lahat ng ebidensya laban sa akin. Gusto talaga niya akong patayin. Kung hindi mo lang ginawa ang lahat ng maruruming bagay na yon, wala sanang hahabol sa'yo. Ibinato ni Henry ang hawak niyang dyaryo sa mukha ni Zara. Sinermonan niya ito, tingnan mo ang ginawa mo. Isa ka pa bang knock? Lubusan mong nilapastangan ang pangalan ng pamilya. Hindi ba't ikaw rin ang nagtulak sa akin para gawin yun? 60 taong gulang na si Zara. Kaya nang mapahiya siya sa harap ng iba dahil sa pangangaral ni Henry, lalo siyang nagnitngit sa galit.
Ikaw, wala ka ng pag-asa. Galit na galit si Henry na pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya. Kung alam ko lang, hindi na kita dapat iniligtas noon. Dapat pinabayaan na lang kitang mamatay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Napunta lang ako rito dahil wala na akong ibang mapuntahan. Sigaw ni Zora, ngayon babalak mo na akong isuko kay Zachary o sa pamilya Lindbergh para patayin nila ako. Ikaw, tama na po, Miss Zora. Ayaw nang lumala pa ang sitwasyon, kaya agad na magitan si Spencer. Handa na po ang private jet. Aalis ito mula H-City sa kunwaring layunin na bumalik sa M-Nation. Sa gitna ng biyahe, ibababa ka sa Allendor. Kahit matanda na at mahina na si Mr. Nock, ginagawa pa rin niya ang lahat para maprotektahan ka. Dapat mo man lang sanang pahalagahan yun. Nanahimik si Zora matapos marinig ang sinabi ni Spencer. Sa mga oras na iyon, si Henry na lang ang natitirang tao na maaaring tumulong sa kanya. Kapag nawala pa ang suporta nito, wala na siyang ibang malalapitan. Salamat, Dad. Sa wakas, lamambot ang tono ni Zora. Susundin ko na ang lahat ng utos mo. Maghanda na sa pag-alis. Hudyat ni Henry. Opo, sinimulan na ni Spencer ang mga paghahanda. Miss Zora, kailangan niyong magtiis. Iniutos ni Spencer sa kanyang mga tauhan na bihisan si Zora ng disguise, pagkatapos ay ipinasok siya sa isang malaking malita. Matapos itong maikarga sa likod ng sasakyan, dahan-dahan silang umalis. Sa loob ng kotse, seryosong nakatingin si Spencer sa ulan sa labas. Kahit palagi siyang kalmado, may kaba siyang nararamdaman ngayong gabi. Kalma ka lang, ani Mr. Nock. Walang sino man ang mga ngahas humarang sa sasakyan ko. Mr. Nock, hindi napigil ang magtanong ni Spencer, paano kung malaman ni Mr. Zachary? Baka tuluyan na siyang magalit sa inyo. Wala ba kayong pagsisisi sa ginagawa ninyo? Alam kong mali ang ginagawa ko. Napabuntong hininga si Henry. Marami na akong maling desisyon sa buhay dahil sa katigasan ng ulo at pagiging dominante ko. Pero ngayon, kailangan kong gumawa ng isa pa. Wala ka kasing sariling anak kaya hindi mo maiintindihan ang sitwasyon ko. Noon, halos gusto ko nang mamatay nang mangyari kina Harrison at Beatrice ang trahedya. Pero ngayon, si Zora na lang ang natitira sa akin. Kahit gaano pa kasama ang ginawa niya, nararamdaman ko pa rin ang pangangailangang buhayin siya. Pero inayos ko na ang lahat para hindi na siya makapanggulo muli. Hindi na ipinaliwanag ni Henry ang huling bahagi ng sinabi niya. Noong sinabi niya kay Zora na may pupuntang tao para sunduin siya sa Allendor, nagsinungaling siya. Ang totoo, gusto niya lang itong manatili roon habang buhay. Sa ganong paraan lang niya ito mapipigilang muling makasama pa sa gulo. Gusto niyang iparanas kay Zora ang hirap ng buhay, para matutunan nito ang tunay na halaga ng buhay. Hindi na rin alam ni Spencer ang isasagot, kaya napabuntong hininga na lang siya. Nang makita ni Henry na palakas ng palakas ang ulan sa labas, lalong hindi siya mapakali. Ang tanging hiling niya, sana makarating na sila agad sa paliparan. Kapag mas tumagal pa sila sa daan, mas nagiging delikado ang lahat. Kaya inutusan niya ang driver, bilisan mo. Opo, akala ni Henry ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit pagkakalabas pa lang nila ng Garden Villa, hinarang na agad sila ng sasakyan ni Zachary. Mr. Nock, anong gagawin natin? Nang inag si Spencer sa kaba, ramdam niyang may hinala na si Zachary. Kalmado ka lang, sabihin mong babalik ako sa M-Nation. Dahil sa dami ng karanasang pinagdadaanan ni Henry, nanatili siyang matatag. Isa pa, apo niya si Zachary, ang batang siya mismo ang nagpalaki. Hindi siya naniniwalang kayang gawin ni Zachary ang kahit ano laban sa kanya. Pagkababa ni Zachary, agad siyang nagbigay ng sinyas gamit ang kamay. Sina Bruce at Ben ang nanguna sa kanilang mga tauhan at pinalibutan ang convoy ni Henry. Nanlungo si Spencer sa gulat sa kanilang kilos. Handa talaga sila. Hayop na yun. Galit na sigaw ni Henry. Mukhang minamanmanan niya na ako simula pa noon. At hindi ko man lang sila napansin. Kinabahan at nainis si Spencer sa parehong oras. Pagaling na ng pagaling ang dalawang batang yan. Siya mismo ang nagturo kina Bruce at Ben. Pero ngayon, nalampasan na siya ng dalawa pagdating sa galing sa investigasyon. Hindi lang sila nakapagmanman ng maayos,
kundi pati pagtago ng malaking grupo ng tauhan ay nagawa nilang hindi man lang napapansin. Talk, kumatok si Zachary sa bintana ng sasakyan. Wala nang nagawa si Spencer kundi buksan ang pinto at bumaba na may pilit ng ngiti. Mr. Zachary, hindi ko inakalang makikita ko kayo rito. Lalong lalaki ang gulo kung hindi ako umabot sa oras. Lumipat ang tingin ni Zachary kay Henry. Saan ba papunta si Lolo? Pabalik ng M-Nation. Nanatili si Henry sa loob ng sasakyan at hindi nagpaplanong bumaba. Malamig ang ekspresyon niya habang matapang na sinabi, "Bakit, kailangan ko na bang magpaalam sa'yo kung saan ako pupunta?" Siyempre hindi, nakangiting sagot ni Zachary. Naiisip ko lang kasi na baka napapabayaan na kita dahil sa trabaho. At ngayong may sakit ka, nababahala ako na mag-isa kang pupunta roon. Kaya naisip kong sumama na lang. Kalokohan, kunot noong tugon ni Henry. Kung sasama ka sa akin sa M-Nation, sino ang mag-aalaga sa mga bata? Ayos naman sila kasama ang nanay nila. Wala na akong dapat alalahanin. Bigla nang sumakay si Zachary sa loob ng sasakyan. Ngayong maayos na ang lagay ng kumpanya, gusto ko lang na makasama ka. Mr. Zachary. Sinubukan pa siyang pigilan ni Spencer pero huli na ang lahat. Pagkaupo ni Zachary sa tabi ni Henry, agad niyang niyakap ang balikat nito. Tingnan mo kung gaano kita kamahal. Tumigil ka nga sa pagpapanggap. Singhal ni Henry, hindi mo ba ako pinanggakwan na dadalhin ang mga bata roon para ipagamot? Kaya ko lang pinayagan na isama mo sila. Pero tingnan mo ang ginawa mo. Bakit mo sila ibinigay sa mga Lindbergh ng ganun-ganun lang? Napangisi si Zachary. Alam mo naman na pinapabantayan mo na ako at sinigurado mong nasa tirahan ako ng mga Lindbergh bago ka umalis. Tapos ngayon, sinisisi mo pa ako. Wala akong panahon sa mga kabulastugan mo. Iniba ni Henry ang usapan. Bumaba ka na at huwag mong hadlangan ang biyahe ko papuntang paliparan. Hindi ako bababa. Inilabas ni Zachary ang kanyang passport at tinapik ito sa palad. Tingnan mo, may dala pa akong mga dokumento. Handa akong bumalik sa M-Nation kasama mo. Sinabi ko na sayo, hindi mo kailangang sumama. Kunot noong sagot ni Henry. Mag-focus ka sa mga bata at huwag ka nang makialam sa mga bagay na wala kang kinalaman. Nababahala lang ako, buntong hininga ni Zachary. Narinig mo na ba, nasa internet na ang lahat ng kasalanan ni Auntie Zora. Matinding naapektuhan ang Knock Group, at bumagsak ang stocks natin. Kanina, napilitan akong ibigay sa pulis ang mga ebidensya ng mga krimen niya at alisin siya at si Chris sa kumpanya. Ngayon, hinahanap na siya ng mga awtoridad. Natatakot akong lapitan kanya sa oras ng kagipitan, at malagay ka pa sa panganib. Sa loob ng trunk, nang marinig ito ni Zara, halos gusto niyang lumabas at sakalin si Zachary hanggang sa mamatay ito. Tumigil ka na, sigaw ni Henry, tiya mo pa rin siya. Paano mo nagawang gawin ito sa kanya? Kung ganun, ano ang gusto mong gawin ko? Hinila ni Zachary ang balikat at nagkibit-balikat. 2 taon na ang nakalipas, iniutos niyang patayin si Charlotte sa Cold Bridge gamit si Sharon at malupit na pinatay si Mrs. Berry. Ilang buwan pa ang lumipas, dinukot niya si Robbie, pinatay ang tauhan ko, at sinaktan si Kyle. Pagkatapos, inatake pa niya si Charlotte sa gitna ng bundok, dahilan para mapinsala ito ng husto. Kung pagbabasehan lang ang mga kasalanan niya, karapat-dapat siyang hatulan ng kamatayan ng paulit-ulit. At bukod pa roon, lahat ng ginawa niya sa likod ng anino ay nagdulot ng pagbagsak sa Knock Group. Kaya sabihin mo, ano ang dapat kong gawin? Napatigil si Henry sa paulit-ulit na tanong ni Zachary. Wala siyang maisagot. Sa totoo lang, matagal na niyang mino-monitor ang mga nangyayari sa loob ng Knock Group. Kaya alam niya kung gaano kabigat ang epekto ng iskandalo ni Zara sa kumpanya. Kaya naman nang gumawa ng desisyon si Zachary kanina sa loob ng kumpanya, agad siyang naabisuhan, kahit na karamihan ay sumang-ayon sa ginawa nito. Pero hindi siya tumutol. Sinabi niya sa lahat na hayaan si Zachary ang magdesisyon. Sa isang banda, sang-ayon si Henry sa naging aksyon ni Zachary dahil yun lang ang tanging paraan para mailigtas ang Knock Group. Wala siyang ibang mapagpipilian, kaya naman, wala siyang balak sisihin si Zachary. Sa halip, nakita niyang nagpakita ito ng tunay na pagkamature. Ang dahilan kung bakit siya nagtagal ng kalahating buwan bago magdesisyon ay dahil sa obligasyon niya sa pamilya.
Sa huli, pinili niyang gawin ang nararapat bilang siyang may hawak sa kumpanya. Kailangang pagbayaran ng bawat isa ang kanilang pagkakamali. Napatingin sa trunk si Zachary at patuloy sa seryosong tono, kahit bata ay pinapagalitan kapag nagkamali. Paano pa ang isang taong nasa 50? Napakarami ng krimeng ginawa ni Auntie Zara at napakarami na niyang nasaktan. Kung hahayaan natin siyang gumawa ng gusto niya, tuluyan siyang malulugmok. Ano ang nais mong mangyari? Alam ni Henry na alam na ni Zachary ang totoo. Kaya panahon na para tigilan ang pagbabalat kayo. Sabihin mo na lang ng direkta. Isuko mo siya sa akin, diretsyo na tugon ni Zachary. Ibibigay ko siya sa mga awtoridad para ang batas na ang humatol. Yan ang pinakamakatarungang solusyon para sa lahat. Hindi na niya idinagdag na kung hindi isusuko si Zara, tiyak na maghihiganti ang mga Lindbergh at mamamatay ito sa napakasakit na paraan. Paano kung tumanggi ako? Malalim ang tingin ni Henry. Kung ganun, pasensya ka na. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zachary. Pipilitin ko siyang kunin. Kasabay nito, pinangunahan ni Bruce ang kanyang mga tauhan para pilitin buksan ang trunk. Napakatapang nyo. Pinigilan sila ni Spencer. Umatras kayo. Mr. Spencer, hindi nyo ba nakikita na nagkakamali rin kayo? Mahinang saad ni Bruce. Kung isusuko natin siya sa pulisya, maayos pa natin ito. Kung hindi, matinding digmaan ang haharapin natin kapag nalaman ng mga Lindbergh ang lahat. Kahit ganun, kailangan ko pa rin ng pahintulot ni Mr. Henry, sagot ni Spencer sa mababang tono. Hanggat wala iyon, walang sino man ang dapat kumilos. Pero, sabihin mo nga, ginagawa mo ba to para sa babaeng yun o para sa pamilya Noct? Tanong ni Henry kay Zachary habang nasa loob ng kotse. Para sa pareho, tapat na sagot ni Zachary. Kahit si Danrick ang naglabas ng mga kasalanan ni Auntie Zara online, hindi naman siya mapapahiya kung wala siyang ginawang masama. Ngayon na malubha na ang epekto sa Noct Group, wala na akong ibang nakikitang solusyon kundi ang ipaubaya siya sa batas. Kahit matanggap mo pa ang lahat ng ito, hindi mo may kakaila ang katotohanan. Hinahanap siya ng pulis, at hinding-hindi siya palalampasan ng mga Lindbergh. Sa huli, mahuhuli siya ng mga tauhan ni Danrick at mamamatay sa kung saan saang sulok ng mundo ng walang kalaban-laban. Gusto mo bang makita iyon? Nang inag ang puso ni Henry sa sinabi ni Zachary. Alam niyang kahit ipadala pa niya si Zara sa malayo, isa iyong sugal. Dahil sa bigat ng kaso, tiyak nagigil ang pulisya na mahuli si Zara, at hinding-hindi titigil ang mga Lindbergh hanggat hindi ito napapanagot. Kaya kahit itago pa niya ito sa Allendore, oras lang ang bibilangan bago siya mahanap. Ramdam ni Zachary ang pag-aalinlangan ni Henry, kaya ipinagpatuloy niya ang pangungumbinsi. Sa totoo lang, dapat iniisip mo rin ang kalusugan mo. Sa edad mong yan, gaano pa katagal ang itatagal mo? Baka kaya mo pa siyang protektahan ngayon, pero kapag wala ka na, sino pa ang magtatanggol sa kanya? Kahit ako pa ang magpatawad sa kanya, hindi yan magagawa ng pulisya o ng mga Lindbergh. At higit sa lahat, marami pa siyang ibang kaaway. Kabanata 1035. Kahit na nagsimulang pag-isipan ni Henry ang kanyang desisyon, nag-aalala pa rin siya. Pero, kahit ibigay mo siya sa pulis, magiging ligtas ba siya roon? Maaaring patas ang paghawak ng kaso ng mga pulis. Tutal, sa ibang bansa naman ginawa ang mga krimen niya kung saan hindi ipinatutupad ang death penalty. Pero kung makialam ang mga Lindbergh, baka paslangin pa rin siya kahit nasa kulungan. Mas mabuting ako na lang ang sumugal para maprotektahan siya habang nabubuhay pa ako. Sobrang iniisip mo na yan. Napakunot ang noo ni Zachary. Sa panahon ngayon, sobrang istrikto na ang batas. Walang nakikialam, at lalong walang magtatangka ng pagpatay sa loob ng kulungan. Ibang-iba na ang panahon ngayon. Napagtanto ni Henry na may punto si Zachary. Masyado na kasi siyang tumagal sa ibang bansa kung saan pwedeng bilhin ang lahat gamit ang pera. Napansin naman niyang walang ganitong gawain dito. Sige na, ibigay mo na siya sa akin. Tinignan ni Zachary ang kanyang relo. Ayaw niyang mag-aksaya pa ng oras kaya binuksan na niya ang pinto para bumaba. Bigla namang may isang tauhan na lumapit para magulat. Mr. Noct, paparating na ang mga Lindbergh. Ano? Nanlaki ang mata ni Henry sa gulat. Tinanong niya si Zachary, ikaw ba ang nagsumbong sa kanila?
Kung ako ang nagsumbong, hindi ko na sana inaksaya ang oras ko kakapakiusap sa'yo. Napakunot si Zachary. Ibigay mo na siya sa akin ngayon. May oras pa para dalhin siya sa himpilan ng pulis. Nasa alanganin si Henry. Doon ay nagbigay ng mungkahi si Spencer. Mr. Knock, pagkatiwalaan nyo na si Mr. Zachary ngayon. Para rin yan sa ikabubuti ninyo. Napabuntong hininga si Henry. Pumikit siya at itinataas ang kamay bilang pagsang-ayon. Sige. Nang bubuksan na sana ni Spencer ang trunk para ilabas si Zora, biglang may baril na tumutok sa ulo niya. Nakatutok ang baril, dahan-daang lumabas si Zora. Miss Zora, tinutulungan ka ni Mr. Zachary. Maawa ka naman. Pakiusap ni Spencer habang nakakunot ang noo. Tinutulungan ako. Napangisi si Zora. Maaaring nakuha niya ang tiwala ni Daddy pero hindi ako. Zora, matigas talaga ang ulo mo. Habang nagsasalita si Zachary, nakatutok na ang mga baril ng lahat ng tauhan niya kay Zora. Kita mo na, mukha bang tinutulungan niya ako? Nang gigigil si Zora, Zachary, wala kang utang na loob. Paano mo nagawang tutukan ng baril ang sarili mong tiyahin para lang sa ibang babae? Naalala mo ba na tiyahin kita nung kinidnap mo ang anak ko? Malamig ang titig ni Zachary. Nung sinaktan mo si Kyle at binaril ang tauhan ko, inisip mo ba yon? Nung iniutos mong patayin si Charlotte at si Mrs. Berry sa T-Nation, naalala mo ba yon? Ang nanay ng babaeng yun ang pumatay sa tatay mo. Ganti lang ang ginawa ko para sa kanya. At ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Kalokohan. Napatawa si Zachary sa pangungutya. Natatakot ka lang sa paghihiganti ng mga Lindbergh nung nalaman mong anak pala ni Isabella si Charlotte. Kaya mo talaga siya gustong patayin, di ba? Naglaho ang ningning sa mata ni Zora nang marinig ang mga salita ni Zachary. Totoo nga nung nilagyan niya ng lason si Charlotte, hindi pa niya alam na anak ito ni Isabella. Ang plano lang talaga niya ay kontrolin si Charlotte gamit ang lason para makuha ulit ang pamana ng pamilya. Pero nung nalaman niyang anak ito ni Isabella, agad niyang pinaasinta si Charlotte sa T-Nation dahil sa takot na matuklasan ni Danrick ang ginawa niya. Hindi niya inakala na magiging palpak si Sharon. Hindi lang nakaligtas si Charlotte dahil sa mga Lindbergh, kundi bumalik pa ang mga ito para gumanti. Pinapalampas pa kita dahil magkamag-anak tayo. Pero kung ipipilit mong magmatigas, kapahamakan lang ang kahihinatnan mo. Napuno na si Zachary. Ibaba mo na yang baril. Kayo ang dapat bumaba. Tinangay ni Zora si Spencer at tinutukan ng baril. Lumayo kayo kundi pasasabugan ko ang ulo nito. Zora, nababaliw ka na. Sigaw ni Henry, ibaba mo na yang baril. Alam ko na, sagot ni Zora na may lungkot sa mata. Sa huling sandali pa rin, panig ka pa rin sa apo mo. Tama siya, hindi ko na dapat tinulungan ka, galit na sabi ni Henry habang nanginginig ang boses. Ibigay mo na ang baril at sumama ka na kay Zachary sa istasyon ng pulis. Hindi, sigaw ni Zora, hindi ako papayag na makulong. Ako ang karangalan ng pamilya, tapos makukulong lang ako. Hindi ba't pinangako mong ilalayo mo ako? Bakit ka nagbago ng isip dahil lang sa sinabi niya? Knock din naman ako, anak mo ako, paano mo nagawang gawin ito sakin? Habang nagsasalita siya, tumulo ang mga luha sa pisngi niya. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang huling pag-asa niya. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagawang tretuhin ng ganoon ng ama niya. Knock din naman siya. Mas malapit pa nga ang dugo nila kaysa kay Zachary. Bakit niya ito ginagawa sakin? Narinig mo ba ako? Sigaw ni Henry habang nakasandal sa pinto ng sasakyan. Paparating na ang mga Lindbergh. Wala ka ng takas. Ang tanging paraan mo para mabuhay ay sumama kay Zachary sa pulisya. Yan na lang ang natitirang paraan mo. Buong lakas na sabi ni Henry ang huling pangungusap. Halos matamba na siya sa pagod, buti na lang nasalo siya ni Bruce. Paano nalaman ni Charlotte ang kilos niyo? Sigaw ni Zora, sino pa ba kundi si Zachary? Sasabihin niyang dadalhin niya ako sa pulis, pero baka pa kanalang nilayo ni Charlotte para ibigay ako sa kanya. Ikaw, wala ng oras, napuno na ng inis si Zachary. Tinutok na niya ang baril kay Zora. Hanggang 3 lang bibilangan ko. Pag hindi mo binitawan si Mr. Spencer, wala nang awa akong mararamdaman. Sige. Magkasama na tayong mamatay, sigaw ni Zora habang itinutok ang baril sa ulo ni Spencer.
Mga demonyo kayo, si Spencer ang nagpalaki sa inyo, tapos papayagan niyong mamatay siya. Karma ang aabutin niyo. Napaisip ang lahat, sina Ben, Bruce, at iba pang tauhan ay napahinto. Alam nilang si Spencer ang nagpalaki sa kanila mula pa sa ampunan. Ngayong buhay niya ang nakasalalay, hindi nila kayang magpakapusong bato. Zara, tama na, pakawalan mo na si Spencer. Sigaw ni Henry habang nakasandal na lang sa pinto ng sasakyan. Umatras kayong lahat, sigaw ni Zara, pakawalan mo siya o babarilan kita, banta ni Zachary habang inihanda na ang baril. Ganun ba? Tugon ni Zara bago binaril ang binti ni Spencer. Bang! Aray! Sigaw ni Spencer habang bumagsak sa lupa. Mr. Spencer! Sigaw ng lahat sa gulat. Ikaw, sabi ni Zachary sabay putok ng baril kay Zara. Pero bago tamaan si Zara, binuksan ni Henry ang pinto ng sasakyan at nabangga si Zachary, kaya nagmintes ang putok. Walang makagalaw sa iba dahil hawak pa rin ni Zara si Spencer. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Zara si Spencer papasok sa sasakyan ni Henry. Tapos sumigaw siya sa driver, Andar. Dahil hostage sina Henry at Spencer, napilitan ang driver na umandar at binilisan ang takbo. Pigilan niyo sila, sigaw ni Zachary, pero walang nang ahas dahil nga kasama sa loob sina Henry at Spencer. Mabilis na nakalusot ang sasakyan ni Zara at dumiretso sa airport. Habulin niyo sila, sigaw ni Zachary habang sumakay sa sariling sasakyan at pinangunahan ang habulan. Samantala, kararating lang nina Charlotte at ng kanyang team. Nahadlangan ng convoy ng mga Lindbergh ang sasakyan nina Zachary. Tanging sina Bruce at dalawa pang tauhan lang ang nakausad para habulin si Zara. Zachary, ibigay mo si Zara sa amin. Bumaba ng kotse si Charlotte at tinutukan ng baril si Zachary. Kakagaling lang niya sa gamutan kaya mapula pa rin ang mukha niya at matindi ang sakit ng ulo. Punong-puno ng galit parang may apoy ang kanyang mga mata. Hindi ka ba dapat nasa gamutan? Bakit ka nandito? Nabahala si Zachary nang mapansing masama ang lagay ni Charlotte. Tama na ang pagpapanggap mo. Hinablot ni Charlotte ang kwelyo ni Zachary at galit na sabi, Zachary, isa kang hapokrito. Nagkukunwaring matuwid pero itinatago mo pala si Zara. Plano mo pa siyang ipuslit palabas ng H-City. Grabe ka. Hindi ganon, Miss Lindbergh. Mali ang pagkaintindi niyo. Tumahimik ka. Nang magtatangkang magpaliwanag si Ben, agad siyang tinutukan ni Lupon ng baril. Nagkamali ako sa pagtitiwala sa iyo. Akala ko may prinsipyo ka at alam mong tama ang ipagawa sa kriminal. Pero itinatago mo lang pala ang bruha na yon. Hindi ko. Nanlaki ang mata ni Ben, hindi makapaniwala. Gusto ko lang siyang isuko sa pulis at hayaang ang batas ang magparusa. Hindi ito erihal. Hindi pwedeng kayo lang ang gumagawa ng batas. Sa huli, pinuprotektahan mo pa rin si Zara. Napuno na ng galit si Charlotte. At ako pa namang naniwala na nagbago ka na may pag-asa pang magkasundo ang mga anak natin sa pamilya Noct. Ako'y napaka-inosente pala. Charlotte, mali ang akala mo. Makinig ka sana. Tama na. Putol ni Charlotte at tinutok ang baril sa ulo ni Zachary. Ibigay mo si Zara o ipuputok ko ito sa'yo. Habang nangyayari ito, tinutukan din ng mga bodyguards ni Charlotte ang mga tauhan ni Zachary. Tinapat ni Lupon ang baril kay Ben, habang si Morgan ay nag-aalangan pa bago itutok ang sa kanya kay Marino. Morgan, ganito mo ba talaga ako tretuhin? Halatang nag-aalala si Marino. Nagkakamali kayong lahat. Kakakidnap lang ni Zara kay Henry at tumakas na papuntang airport. Marino, sigaw ni Ben. Mr. Noct, wala akong balak ipagkanulo kayo. Pero kung hindi ako magsasalita, siguradong babarilan nila kami. Dagdag pa niya, baka masaktan pa ni Zara si Mr. Henry at dalawa lang ang kasama ni Bruce. Talaga ba? Tanong ni Morgan. Oo naman, sagot ni Marino na halatang kinakabahan. Miss Lindbergh, nagkakamali kayo kay Mr. Noct. Hindi siya ang nagtago kay Zara. Si Mr. Henry ang may pakana niyan. Plano talaga namin siyang hulihin dito. Hindi lang namin inasahan na gagamitin ni Zara si Mr. Henry bilang hostage. Tumahimik ka, sigaw ni Zachary, pinutol ang paliwanag niya. Napayuko si Marino at hindi na muling nagsalita. Gago ka, galit na tumingin si Charlotte kay Zachary. Mamaya ka sa akin.
Pagkasabi niya, bumalik siya sa kotse kasama ang mga bodyguards at humabol kay Zora. Pak! Nilapitan ni Ben si Marino at sinampal ito. Utu-uto ka, bakit mo ipinagkanulo si Mr. Noct? Hindi ko naman sinasadya, gusto ko lang. Tama na, habulin na lang natin sila agad, utos ni Zachary. Opo, nagbalikan sa kani-kanilang sasakyan ang lahat at nagtungo na rin sa airport. Ang convoy sa unahan ay mga kulay pilak, habang ang mga nasa likod ay puro itim. Parang karera ang dating, nag-uunahan kung sino ang unang makakahabol kay Zora. Sa loob ng sasakyan, ninangat-ngat ni Marino ang kanyang labi habang nagmamaneho. Si Ben na nasa tabi niya ay nagsabi, bilisan mo. Kailangan nating mauna kay Zora. Bakit? Tanong ni Marino na tila naguguluhan. Si Zora ang dahilan ng pagkamatay ni Mrs. Berry, kinidnap si Mr. Robinson, at pumatay pa sa isa nating kasama. Bakit hindi na lang natin siya ipaubaya kay Miss Lindbergh? Hindi ko maintindihan. Hindi natin siya inililigtas. Si Ginoong Henry ang nililigtas natin, sagot ni Ben na halatang naiinis. Baliw na si Zora para maglakas loob na bihagan sina Ginoong Spencer at Ginoong Henry. Sino ang makapagsasabi kung ano pang kaya niyang gawin para lang makaligtas? Matagal nang may galit si Ginang Lindbergh kay Ginoong Henry, pero nagtimpi siya alang-alang sa mga bata. Pero hindi ibig sabihin nun na isa sa alang-alang niya ang kaligtasan ni Ginoong Henry sa paghabol kay Zora. Paano mo di naiintindihan ang isang simpleng bagay na yan? Ngayon ko naintindihan. Pasensya na, punong-puno ng kaba si Marino. Matanda na si Ginoong Henry at baka di nakayanin ang isa pang trahedya. Kapag nagkagulo ang magkabilang panig, tiyak na delikado ang lahat. Kung ganun, di ba dapat mas bilasan mo ang pagpapatakbo? Sigaw ni Ben. Nakaapak na ako sa silinyador, sagot ni Marino habang pighil ang inis. Tahimik na nakatingin si Zachary sa daan sa harap nila, seryoso ang mukha. Habang lumalakas ang ulan, alam niyang magiging mahaba ang gabing iyon. Samantala, parang nawalan na ng katinuan si Zora habang pursigidong makasakay sa pribadong jet. Ang plano niya, kapag nakasakay na siya, makakatakas na siya ng ligtas. Bigla niyang napansin ang isang kumikislap na ilaw mula sa likuran. Kinabahan ang driver at nagsabi, mukhang nasa likod na natin ang convoy ng mga Lindbergh. Bilasan mo, sigaw ni Zora, halatang natataranta. Sumuko ka na, di ka na makakatakas. Mahinang sabi ni Henry. Kung di mo lang pinaniwalaan si Zachary, sana nakarating na tayo sa airport ngayon, mura ni Zora. Sinadya ng hayop na yon na pagtagal-tagalin para abutan ako ni Charlotte. Sinadya niya talaga. Bakit hindi mo kayang akuha ng sarili mong kasalanan? Hinagpis ni Henry habang nakatingin sa kanya. Kung wala kang ginawang mali, bakit kanila sasaktan? Kahit pa bumagsak ang negosyo mo, malaki pa rin ang kita mo sa dividendo ng Noct Group. Bakit kailangan mong gumawa ng gulo? Hindi ako kontento, kasi alam kong para sa mas mataas ako nakatadhana. Simula pagkabata, mas magaling ako kaysa kay Harrison sa pag-aaral man o negosyo. Pero hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon. Pati noong namatay si Harrison, mas pinili mong ibigay ang tiwala sa isang batang walang karanasan kaysa sa akin. Habang iniisip ni Zora ang lahat, lalo lang siyang nagngingit-ngit. Gusto ko lang namang patunayan na kaya ko at mas karapat-dapat ako sa pamumuno ng Noct Group. Pero, lumaki ng lumaki ang mga utang ko. Nang utang ako sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Kung hindi ko kukunin ang kapangyarihan, katapusan ko na. Pati si Chris madadami. Wala na akong ibang magagawa kundi bawiin ang Noct Group. Kaya pala, halos pumutok sa galit si Henry. Anong lakas ng loob mong mangutang sa kanila? Hamukay ka ng bangin para sa sarili mo. Talagang sinisilaw nila ang mga kagaya mong may pangalan pero kulang sa talino. Mukhang tamang-tama ang pagkakapili nila sayo. Kaya nadagdagan lang ng nadagdagan ang mali mo para lang takpan ang dati mo pang pagkakamali. Tanong ni Spencer kahit mahina na ang boses. Kahit papaano, si Zachary hindi naglalakas loob na galawin ako, aminado si Zora. Pero yung mga institusyong yun, kaya akong wasakin ng walang habas. Ngayon na isang takas ka na, anong pinagkaiba? Halos hindi makapagsalita si Henry sa sobrang emosyon at tuloy-tuloy ang pag-ubo.
Sino bang mag-aakalang si Charlotte ay miyembro ng mga Lindbergh? Galit na galit si Zara. Kung hindi lang siya Lindbergh, sana naging akin na ang control sa Knock Group at nabayaran ko na lahat ng utang ko. Wala rin sanang problema ang Knock Group ngayon. Malinaw na ang lakas ng loob niya ay galing sa paniniwalang hindi siya sasaktan ni Zachary. Sa pinakamasama, puputulan lang ang ugnayan nila pero hindi siya papatayin. Pero hindi niya inasahan ang pakikialam ng mga Lindbergh. Yun ang tunay na dahilan kung bakit pumalpak ang plano niya. Ikaw talaga, hindi na nakapagsalita si Henry sa sobrang galit. Umiling na lang si Spencer at napabuntong hininga. Wala nang pag-asa si Zara. Wala nang saysay pa ang pag-uusap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nandyan na sila sa likod natin. Sigaw ng driver. Nang tumingin si Zara sa rearview mirror, nakita niyang nasa likuran na nila ang mga Lindbergh. Natarante siya at sumigaw, "Bilasan mo. Mas mabilis pa." Diin-inan na ng driver ang silinyador pero papalapit pa rin ang mga Lindbergh. Bigla na lang, isang silver na Rolls Royce ang sumalubong sa kanila na parang kidlat. Kumabig ito at humarang sa daan. Todo preno ang driver at halos mabangga na ang sasakyan. Natulak si Henry sa unahan dahil sa biglaang hinto. Gustong tumulong ni Spencer pero hirap na siyang gumalaw dahil sa sugat niya sa binti. Sa harap nila, bumukas ang pinto ng sasakyan at ilang babaeng bodyguard ang agad na nagtutok ng baril sa kanila. Dahan-daang lumabas si Charlotte. Para siyang kamatayan na bumalik para maghiganti. Natarante si Zara at sinigawan ang driver, "Takbo. Sagasaan mo sila, bilis." Pero natatakot ang driver. "Sabi ko takbo." Sabay tutok ng baril ni Zara sa kanya. Habang hawak ng driver ang manibela at pinapaandar na ang sasakyan, bigla namang nagpaputok ang mga bodyguard. Sumabog ang 4 na gulong ng Maybach. Wala nang takas. Galit na galit si Zara kaya hinila niya si Spencer pababa ng sasakyan at tinutukan ito sa ulo. "Gumilid kayo o papatayin ko siya." Banta niya. Isa siya sa pamilya Knock. "Anong pakialam ko kung patayin mo siya?" Tugon ni Charlotte na may halong pangungutya. "Wala ka ng kawala ngayon. Maghanda ka na." "Ganun ba? Akala mo ba hindi ko kayang pumatay? Dati nga sinubukan kong patayin sina Marino at Kyle, di ba sinagip mo pa sila?" Ngisi ni Zara, "Kahit Lindbergh ka, wala kang tapang. Isa ka lang mabait na win." "Tama ka," sagot ni Charlotte sa unang pagkakataon. "Dati kasi, lagi akong inaapi dahil doon. Pero ngayon, galit na si Charlotte. Kaya't tinutok niya ang baril kay Zara. Kaya ngayon, magbabago na ako. Maging malupit." "Ganun ba?" Kalmado pa rin si Zara kahit kinakabahan. "Hindi ako naniniwala." Pagkasabi niyon, itinulak niya si Spencer sa lupa at binaril ito sa paa ulit. Bang! Arg! Sigaw ni Spencer sa sobrang sakit bago bumagsak sa lupa. "Hayop ka! Tama na!" Sigaw ni Henry habang lumalabas ng sasakyan. "Mr. Knock!" Agad na lumapit ang driver para alalayan siya. "Tumabi ka!" Bingi na si Zara sa kahit anong pakiusap. Patuloy niyang tinutukan si Spencer at sinabing, "Papatayin ko talaga ito. Hindi ako nagbibiro." "Sige lang," tugon ni Charlotte. "Masaya akong panuurin ang pamilya Knock na pinapatay ang isa't isa." "Ikaw," naguluhan na si Zara kung seryoso ba talaga si Charlotte. "Mas maganda pa, patayin mo na rin yang dalawang matanda." Bitbit pa rin ang baril, dahan-dahang lumapit si Charlotte kay Zara. "Kung di nila ako pinaalis at pinaghiwalay sa mga anak ko, di sana nangyari yung trahedya sa T-Nation. Sila ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ko. Matagal ko na silang gustong gantihan, kaya salamat at ikaw na ang gagawa." "Hindi ako naniniwala," sagot ni Zara, na litong-lito. "Kung may mangyaring masama sa kanila, hinding-hindi ka patatawarin ni Zachary." "Joke mo ba yan?" Natawa si Charlotte. "Ikaw ang pumatay, hindi ako. At saka, kailan ko ba kailangan ang tawad nila? Ang dami namang lalaki sa mundo. Si Zachary, wala na siya sa akin. Tapos na yun." Habang nag-uusap sila, dumating na ang mga tauhan ni Zachary. Nang makita iyon, para bang nakakita ng tagapagligtas si Zara. Iniwan niya si Spencer at si Henry naman ang ginawa niyang bihag.
Kabanata 140. Namulat ang mga mata ni Henry sa sobrang pagkagulat. Hindi niya inakalang gagamitin siya ng sarili niyang anak bilang hostage. Ikaw, isa kang walang utang na loob. Kahit duguan na at 2 beses nang nabaril, hindi napigilan ni Spencer ang pagmumura kay Zora. Sariling kaligtasan muna, sagot ni Zora. Tsaka isa pa, ginagamit lang naman kita bilang panangga. Nasa kamay pa rin nina Zachary at Charlotte ang buhay mo. Basta hayaan nila akong makaalis, walang masasaktan. Pero kung hindi, pareho tayong mamamatay. Ikaw, nababaliw ka na. Galit na galit si Henry. Dapat pala noon pa lang, pinabayaan na kitang mamatay. Kung ano ang itinanam, siya ring aanihin, malamig na sambit ni Charlotte habang nanunood. Ayan ang ahas na inalagaan mo. Kapag iba ang nasasaktan, deadma ka. Pero ngayong ikaw na ang tinuklaw, ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Lulun sa kahihiyan si Henry sa sinabi ni Charlotte. Zara, sira na talaga ang ulo mo. Dumating na si Zachary. Pakawalan mo na si Lolo. Hindi makapaniwala sina Ben at Bruce sa nakita. Pati mga tauhan nila, agad pamwesto sa likod ni Zara. Nasa harap niya si Charlotte, nasa likod naman ang mga tao ni Zachary. Wala na siyang matatakbuhan. Lumapit pa kayo at papatayin ko si Dad. Matigas pa rin si Zora. Sigurado siyang walang mangangahas lumapit habang hawak niya si Henry. Pero walang pake si Charlotte. Commandant lang siya at utos niya, hulihin siya. Opo, agad pinalibutan ni Lupon si Zora at tinutukan ng mga baril. Kinabahan si Zora kaya itinutok niya ang baril sa ulo ni Henry. Huwag kayong lalapit. Sandaling nag-alinlangan si Lupon at tiningnan si Charlotte. Ama mo siya, anong kinalaman ko riyan? Malamig ang sagot ni Charlotte. Ginagamit mo ang tatay mo para takutin ako. Kalokohan yan. Ikaw, lumingon si Zora kay Zachary at pasigaw na sabi, Zachary. Naririnig mo ba ako? Kapag gumalaw yang babae, papatayin ko si lolo mo. Mahal na mahal ka niya, siya ang nagpalaki sayo, siya ang nagbigay ng lahat pati Knock Group. Ganyan mo ba siya susuklian? Punong-puno ng panguuyam ang tono ni Zora. Parang nakalimutan niyang si Henry rin ang nagtulak sa tagumpay niya noon. Alam ng lahat kung sino ang tunay na walang utang na loob. Pero ngayon, tila wala nang mas makapal pa sa mukha ni Zora. Tinatamaan niya ang kahinaan ni Zachary. Alam niyang hinding-hindi niya hahayaang mapahamak si Henry. Charlotte, pababain mo ang mga baril nila. Tulad ng inaasahan, umatras si Zachary. Ang kapal ng mukha mo. Lalong nag-init ang ulo ni Charlotte. Tinulungan ng Knock family ang kriminal na makatakas sa H-City. Tapos ngayon na naloko ka, gusto mong palayain siya. Zachary, alam mo bang ang tanga mong pakinggan? Nagkasala sa'yo ang Knock family, nakikiusap ako, pakiusap lang, iligtas mo si Lolo. Babawi ako. Babawi ka. Paano? Galit na putol ni Charlotte. 2 taon na ang nakalipas mula nang utusan niya ang mga tao para patayin ako sa T-Nation, na dahilan ng pagkamatay ni Mrs. Berry. Sabi mo noon, babawi ka. Noong nakaraang buwan, kinidnap niya si Robbie, sinabi mo ulit na babawi ka. Pagkatapos, inatake niya ako sa Rocon Hill at nasugatan ang mga tao ko. Uulitin mo na naman. Sige nga, kailan mo ba talaga tutuparin yan? Hindi mo lang tinupad ang pangako mo. Tinulungan mo pa ang matandang mangmang para maitakas siya. Ganyan ba tumupad ng pangako ang Knock family?